Good morning guys, ito yung daanan natin papunta dito sa ating farm, sa Jayville Farm. Makikita niyo yung daan, sobrang sira-sira na. At ito ay inilapit na natin sa Sangguniang Barangay dito sa Tanag para mabigyan ng pondo itong daanang ito, kasi marami ring dumadaan dito na mga estudyante. Pero ang sabi nila lalagyan daw ng budget. Ngayon ay katuparan na, mayroon ng mga materyales. Ito yung unang araw natin sa paggawa nitong constructions of pathway. Una nating ginawa itong paglilinis ng daraanan ng mga materyales, itong hagdanan pababa. Then yung lalagyan natin ng pathway, yung mahirap na daan dito, pinapaluwang namin. Then yung naalis naming lupa ay itatambak namin dun sa gagawing pathway dun sa palayan, kasi masyado nang malalim yung nahukay ng tubig. Pag umaawas yung tubig at malakas ang ulan ay nadadala yung lupa. Kaya ngayon tinambakan natin, then nirecrap natin yung mga sira-sirang pathway na dati na, para mas matibay yung ating gagawing daanan dito, yung pang matagalan na. Yan, kailangang madasik ito para hindi mabungkal pag lumakas ang ulan, kasi daanan ito ng baha. Ang proyekto pong ito ay pinagkatiwala sa akin ng ating butihing kagawad ng Distrito Baliwag, para tayo na daw ang mamahala sa pagpapagawa nitong pathway na ito. At ito naman daw po ay may budget o may labor, hindi lang gaano kalaki. Ay tinanggap po natin, at ito ay kapaburan unang-una na sa akin na nakamotor ako tumatawid araw-araw dito sa papunta dito sa ating farm. At pangalawa po ay dun sa mga mamamayan ng Tanag o hindi man taga rito sa Tanag na dumadaan sa pathway na ito. Kaya ito po ay medyo papalakihin na natin at papatibayan natin. Ayan, inirecrap po natin sa gilid yung mga dating sirang pathway para hindi makalkal ng tubig. Pag umaapaw yung tubig at malakas ang ulan, dumadaan yung baha, ay hindi po basta-basta bibigay yung ating pathway. Ang materyales pong dumating dito sa akin ay may 8 peraso ng 2x4 by 12 na coco lumber. Then mayroong pako, mayroong 45 bags na semento, at may 4 na kubikong buhangin. Yung graba po ay hindi ko sure kung 4 na kubiko rin. Ayan, medyo kinulang po tayo sa pamporma, kaya dun sa iba yung pinorma natin ay yung lupa na lang, inihukay na lang natin. Wala rin po akong makuhang ibang magtatrabaho. Sinabihan ko po yung karatig natin dito sa farm, si Tio Neme na Bulaklak at saka si Paring Carlong Bulaklak, ay hindi daw po pwede kasi busy sila sa pagtatanim ng palay sa ngayon. Kaya ang kinuha ko po ngayon na labor ay yung aking anak, si Leo ni John Jesly, at saka si Paring Ian. Kaya 4 lang po kaming nagtrabaho dito. Ayan, nagsimula na po kami magbuhos. Ito po yung pangalawang araw na namin. Medyo mabilis po yung pagtatrabaho namin dito, kasi may ginagamit kami na panghakot. Kaya napakabilis namin natapos ito. Ayan, ginawa ko pong forma dito ay yung lupa na lang. Hinukay ko na lang yung gilid, yung pilapil ng palayan, para maging forma dun sa ating pagbubuhos ng semento. Ayan, ito po ay may kapal na 3 cm yung ating kapal nung binubuhos na semento. Tayo naman po ay may kunting kaalaman din pagdating sa construction, hindi lang po sa pagpapagaling o pagtuturok ng baboy. Pagdating sa halaman, tayo po ay may kaalaman din pagdating sa construction. Kaya lang ay konti lang, pang pathway lang tayo. Ang ginawa ko pong timpla ng halo ng semento nito ay 143. Isang semento, 4 na buhangin, at 3 graba.
Ayan, kaya po medyo matigas o matapang yung timpla nito. Ay ito nga po ay daanan ng tubig, daanan ng baha. Kaya ito ay medyo pinatibay natin. Kasi nung mga nakaraang pong ginawa ito na pathway ay ilang beses nang nirepair ito ay lagi na lang sira kasi nga nakakalkal ng tubig sa lakas ng tubig dito. Natapos na natin yung pagtawid doon sa palayan. Ngayon ay pang 3 araw nating pagtatrabaho dito. Ito na ang ating gagawin ngayon, itong paakyat sa kalsada. Marami kasing nahihirapan na pag-akyat at paglusong dito at ito ay napakadulas kapag maulan. Doon naman sa hagdanan ay nahihirapan yung ating mga magulangin na dumaan kasi ang taas ng akyat at baba doon sa hagdanan. Kaya ito ay por pabor sa lahat itong gagawin nating pathway dito. Ngayon ay hakot na ulit sila ng buhangin at graba. Ngayon napasubo yung aking 2 anak kung paano ba, gaano kahirap ang pagiging construction worker. Kaya saludo po ako sa lahat ng construction worker sa buong mundo. The best po kayo. Mabuti na rin ito na naranasan nila, na experience nila yung hirap ng ginagawa ng mga construction worker. Bale, ito na yung last day sa paggawa natin itong ating ginagawang pathway. Kailangan nating baklasin itong mga forma para mailipat natin dun sa kasunod nating sesementuhin. Nagkulang nga pala tayo ng buhangin, kaya umorder muna tayo. Kaya lang buhangin ilog na lang para medyo mura. Ito na po yung proyekto na pinagkatiwala sa atin ng ating 2 kagawad na nakakasakop ng Distrito Baliwag. Special mention po kay Kagawad Almina Dana Plavier at kay Kagawad Arlen Rivera. Medyo kinulang lang po tayo ng buhangin, meron naman po tayong nagawang paraan, kaya wala pong problema. Yun naman po ay sa kapaburan natin at kapaburan ng lahat. Special mention din po sa ating sangguniang barangay ng Tanag-Ilaya sa pamumuno po ng ating ginagalang na Kapitan na Nue J. Villegas at sa kanya pong mga kasamahan sa sanggunian. Maraming salamat po sa proyektong ito. Ito po ay malaking tulong, malaking kaalwanan sa mga mamamayan na dadaan dito sa ating ginawang pathway na ito. Unang-una na po yung mga estudyante na papasok sa eskwelahan, hindi na sila madudumihan, hindi na mapuputikan ang kanilang mga sapatos, hindi na sila mahihirapang tumawid sa palayang ito para lang makapasok sa eskwela. Pangalawa po ay yung mga kabarangay natin na maglalabas ng kanilang mga produkto na kalimitan po kasi ngayon ay ang ginagamit ng panghakot ng kanilang mga produkto ay motor na, hindi na po kalabaw. Kaya po napakalaking pabor nito sa kagaya namin na may mga motor. Kaya po sa kapwa ko mamamayan ng Tanag-Ilaya na may kahilingan sa ating sanggunian ay wag po kayong maiinip. Hintay-hintay lang po at yun po ay maibigay din. Hindi lang sa ngayon kasi ang budget po natin ay hinati-hati sa 4 na district. Thank you for watching.